sunod natin topic. Ang pagbaba po ng trust rating ng ating Vice Presidente dahil po dyan sa mga ganyang pagkilos po. Isa-isahin natin mga kababayan. Trust rating of top government officials. Ayan. Ferdinand Marcos Jr. Lakihan natin para mas mapanood, makita nyo. Trust rating 58.8. No? At ang distrust is 23.0. Oh, Sara Duterte, Carpio, trust rating. 56.8. Distrust is 22.0. Pababa po, mga kababayan. Si Romualdez naman po, trust rating 56.4 at ang distrust is 21.5. Nasa na yun? Ako, nag-swimming na naman. Alexander Gesmundo, Chief Justice, 42%. Distrust is 12%. Bakit may pindot yun? Okay, Chis Escudero naman po. 60%. Distrust is 12. Lahat po yan, mga pro-government, mga kababayan, pataas po. Yung mga bumabatikos po sa gobyerno, pababa po, mga bossing. Paano ka naman bang pagtitiwalaan? Yung gusto naming marinig, yung gusto naming malaman kung saan gagastusin yung budget, ayaw pang sabihin sa atin. Ano? Mas pinili pa pong mag-swimming, mga kababayan. Paano naman tayo magtitiwala ng ganon? Yung 73 million nga daw po na sinasabi, no? Para doon sa confidential funds. Ano sabi ng COA? Ginastos to nang hindi dapat doon gastusin ito. Dapat ibinalik. Kaya hinahanap po sa kanila, mga bossing. Kung meron pong mga ganong issue, natural lang po na dapat mas umattend ang Vice Presidente para maipaliwanag yon. Pag naipaliwanag niya, okay, ganito po nangyari kasi dyan, ganyan, ganyan. Na-convince niya ang sambayan ng Pilipino at ang Congress, di ibibigay yung 2 bilyon kung mapaliwanag din ng maayos yun. Di ho ba? Kung walang maayos na pagpapaliwanag, wait lang po. Paano naman namin ipapaliwanag sa tao yan? Ha? Paano naman po namin sasabihin sa tao na bakit namin inaprobahan yung 2 bilyon? Kung yung mga nakaraang pondo o budget hindi na ipaliwanag na maayos. Di ho ba? Deserve niyang mag-swimming kasi pusit siya. Sabi ni Mac Journal. For Mark, na walang hat. Wala po Nakaligo lang din po natin, mga bossing. Kaso hindi pa tayo nakakapag-ahit. Di ho ba? Yan po ang nakikita kong dahilan ng pagbagsak po ng rating ng ating Vice Presidente, mga kababayan. Isa pa po, yung pamautog-mautog nila. Isa din po yun, mga bossing. Bakit ho? Puro po paninira Wala naman po silang napatunayan na kumbaga ang ating presidente ay nagdodroga. Wala po, lahat. Kaya yung mautog din po nila, mga bossing, isa din po yun sa senyales na bumabagsak na po sila. Isa din po yun sa senyales na nagsasawa ang taong bayan sa kanila, mga boss. Di ho ba? Biruin mo, sino na lang po ang natira doon sa mautog? Samantalang dati po, mga kababayan, kahit papaano napupuno nila yung Liwasang Bonifacio. Ngayon, wala na. Onti na lang ho. Siguro wala nang 200 yun pati kay OJC, bumaklas na din ho sa kanila. Di ho ba, mga kababayan? Yan po ang senyales na talagang wala pababa po talaga sila. Kaya naman, baka kaya pumunta si VP Sara doon sa bahay ni Madam Leni Robredo, mga boss. Di ho ba? Eto nga. Eto mga boss. Eto pong kay Risa Ontiveros. Eto po. Ayan. Dito po sa pagkakataong ito, tatanggalin ko na yung sounds tingnan nyo na lang po. Kasi may hawak, no, na litrato ng Uniteam, yung performer. Kung makikita nyo po. May hawak na litrato ng Uniteam, yung performer.
So ngayon po, ang ginawa niya diyan, eto, pinunit niya sa gitna. Pinunit niya, mga kababayan, dahil alam naman po natin, watak na po, sira na po yung unit team, mga bossing. Hiwa-hiwalay na po ang unit team. VP Sara at President Bongbong Marcos. Pinunit niya, ha, tingnan niyo ho. Yun yung hawak niya. Pinunit, pinaghiwalay. Dahil nga talagang alam naman natin na wala na hiwalay na O yan. Tapos, yung kay PBBM na litrato, ano ginawa? Pinunit na yung kay PBBM. Diba? Yung kay Sara, ayun, hawak pa din po, mga kababayan. Hawak, ha? Ayan, inabot. May pinunit na sedula, ayun. Si Risa Ontiveros po, mga kababayan, ang mismong pumunit doon sa litrato ni VP Sara Duterte, mga bossing. Ako po, no, ang nakikita ko po diyan, kung nauna to o nahuli ito, no, pagkatapos nung pagdalo o pagpunta ng Vice Presidente sa bahay ni Atty. Leni Robredo, ito po ay hudyat, mga kababayan, na hindi po aanib o hindi po makikialyansa ang mga kakamping. Ano po? Dahil ako, mas nakikita ko po, kung sakali, ito kung ano lang, worst come to worst lang po, mga bossing. Worst come to worst lang po, mga kababayan. Sabihin na nating sumali o sumapi si Atty. Leni Robredo kay VP Sara. Nag-join first. Worst come to worst lang, ha? Nag-join first po. Ako, naniniwala po ako, hindi susunod yung mga supporter ho nila kay Atty. Leni Robredo. Hindi susundan yun. Kung susuportahan ni Atty. Leni Robredo yung mga bata ni Inday Sara Duterte doon sa election na ang 2025 at kung susuporta o magjo-join first si Atty. Leni Robredo sa 2028 election, hindi susunod. Kasi po ako, mas naniniwala po ako na mas matimbang po yung mga talagang institusyon na, no, na mga kakamping or na mga ayan po sila opposition, sila Senadora Risa Ontiveros. Kung nahuli man po ito bago yung pagpunta ng Vice Presidente sa bahay ni Atty. Leni, mga bossing, ito po ay hudyat, no, na kumbaga, wait lang. Kalaban natin yan no? Yang si Sara nga binabastos ako sa Senado So pinunit to, mga boss.